natin yan, no? I-trade onti lang. Early game lang naman eh. Huwag nyo payagan na mag-decimate chain dito si Sensui. Kung makapag 2 to 4 early kills dito si Sensui, bago mag 5 minutes, It's over. it's over. Yeah, mahirap makakuha kapag nabigyan mo ng early game talaga ang isang Martes. Bilang isa rin sa mga naglalaro ng Martes, alam mo kung gaano kataas talaga yung kahirapan kapag ganitong klaseng hero yung gamit mo. Pero ito na, ang magdedesisyon ng laban na ito. Game number 3, Blacklist International and TNC. Rob yung Martis and galit na galit. Diba? Gigil na gigil, naka-flex eh. Op, op. Interesting to Teka lang naka-impure rage si Sensui. Oo nga, no? Oh yeah. Okay. First time ko nakita to sa Martis. Oo nga, no? Burn damage. Well, di ba, nasasabi ko nga, malaginipig ang galawan ng isang Martis. Pwede mong pag-eksperimentohan. Yung health. And poke kasi ang habol ata dito eh. Poke at saka yung health regen, yung ginusto niya dito. Makes sense. Oo. It's unique, but it does make sense. Yeah, 1%, if I'm not mistaken, 1% kapag wala kang mana para sa Impure Rage. Pero Brave Smite. So, lupit ng Brave Smite. I mean, may Brave Smite. Pero, I mean, it's something different. Pero, may ano lang talaga, parang may hindi mayu-utilize on the Martis kasi wala yung quantum charge na usually nakikita natin. Yung movement speed na pinaprovide. Lalo pa kailangan mo yung kapag reset eh. Kasi kapag wala na yung Asura's Wrath, tsaka yung Mortal Coil, kailangan yung movement speed para makalayo ka sa mga kalaban mo. Ngayon, level 4 na para sa jungler natin. And Haji at itong si Sensui, magkikitaan lang muna din. Pero may pinaplano ata ang Phoenix Army din sa iba. Ay, nasabi niya, ay, wag na. 10 seconds, magta-turtle na eh. May turtle na. By the way, si Hesu, wala siyang flicker dito. So, the surprise factor of an Edith setup, medyo wala on the side of TNC. Clear lang dito sa gitna. First turtle is up. Mauuna sa pwesto ang Blacklist International at si Sensui. Oh, okay. 4 Uy. pa rin naman, 4 pa rin. Pero Okay. hindi lang nag-4 agad si Haji. Oops. Grabe. Oh, Uy, ang Edward! sakit dito. Full combo galing kay Edward onto Ben Things. Kaya pa ba ng TNC mag-contest kasi mag-invade si King Kong sa orange side. Haji nakahatak. Pero habang kinuha ng Blacklist International yung turtle na walang problema, dito naman sa bottom lane, King Kong kinuha ang orange buff ni Sensui. Oh no, kailangan niya tumakas. Parang naging call kagad ng Blacklist. Men, tingnan mo nga yung orange ko kasi wala dito yung ano eh. Wala yung pani. Narinig yung retry. Sabi ni Sensui, kuha ka orange. Ako din, kuha din ako orange. Alam kagad eh. Alam mo na kung paano ang magiging May protection. Oops. Grabe, good call by Ben Things. Ninepensahan, tapos mag-i-invade din ng purple buff dito si King Kong at saka si Sensui din. So nag-trade lang sila ng invade. Yeah, pero that just means na kailangan protektahan ito na ni Bentix yung hindi niya nakikita yung Martis. And it leaves Innocent free on the bottom lane. Kumbaga, may kill threat si Blacklist dito, pero ang medyo malangkot is nakamatid lang sila. Yeah. Oo nga eh, no? Unlike nung game number 1 and 2, parang 3 minutes may deaths na kagad eh. May death na kagad. Pero itong game number 3, mas nagiging maingat ang magkabilang kupunan. Nakakapagtaka. Kasi kapag may funny ka, alam mo, pag nag-level 2 nga, gusto mo nang kumuha ng kill eh. Oo. Pero ngayon, mas tahimik na funny para kay King Kong ang ating nakikita rito. Honestly, no need to rush for TNC. Hindi naman sila super nagmamadali. Kasi all throughout the game, kayang-kaya patay ni Fanny yung Bruno. Kasi ang mahalaga lang naman dito is mapatay ni King Kong yung mga damage shield side ng Blacklist International. Kahit nga hindi niya pansinin yung Martis eh. Yung Bruno na lang yung maging hard focus niya mamaya. Tunnel vision niya na lang mamaya si Oheb bilang isang Fanny. And let's see kung makuha ba ng opportunity ang TNC para magawa yon. Second turtle, medyo matagal pa. So maghahanap lang sila ng mas magandang posisyon. And again, tahimik. Ito yung tendency nakita natin minsan sa game number 3, which is tahimik lang muna, saglit lang. Hinihintay yung mga second and third turtles. Parehas ayaw matalo na. Hindi pong biglang bulaga na lang, wipeoutan na, non-stop, nag-aaway na sila. Oo nga, no? Parang sobrang nakakapagtaka to para sa magkabilang kupunan. And knowing TNC, even sa mga laban na nilaro nila nung weeks 1, 2, 1 and 2, sobrang aga ng mga team fights nila. Sobrang ingat dito nung TNC. Ito yung malungkot kapag assassin ka. Sabay yung purple tsaka yung turtle. Oo nga eh. Tiisin nyo na yan. Hindi yata mga kalaban dito, mga miyembro ng TNC. Uy! Wait. Tapos, Wala daw ganap eh. nag-connect yung ultimate event things, pero Renegade... Okay, Nakalabas. strange reaction. We have to check out. Nakalabas. Nakalabas. Okay. Nakatakas doon. Interesting. And I think nakikita natin ngayon, no, kung paano din umikot ang Blacklist International and kung paano gumalaw si Edward
No, siya ang magandang tutukan dito kasi sobrang ganda ginagawa niya kay si Edward ang pagpuputirahin nila. At makakataka si Edward pero malapit pa rin si King Kong. Umikot-ikot na cutthroat na lang. Kailangan niya nilapag na nga yung cutthroat. Hindi sapat. Yung energy, yung nilapag niya, yung damage. Edward, makakatakas doon. The energy gap doon si King Kong Abot sana nagamit yung cutthroat. Kaya lang 10 bits pa yung damage. Pero naramdaman ng Blacklist International yun. Okay, Goyon, na-force out dito yung Netherrealm. Inikutan dito ni Renny J ng Blacklist International. Flicker away from Goy, makatakas. Bethany! Hatak! At saka naman yung damage. Galing kay Innocent. First blood para sa TNC. That's a very big kill para sa TNC. Natapos yung BOD ni Innocent. And this is high time for TNC to play aggressive. Top lane, however. Top lane. Fanny. Na-force back. Mahirap patayin yung Pakito kasi kapal ng shield din Oo, at saka pag nalumpapag yung yung suntok niya. Pero si Haji, na-force out yung flicker. So no flicker here para sa mid laner ng Blacklist. Oh, Hesu lumapit, knock-up. Walang mahuhuli doon. Na-force out yung Primal Wrath. Sensui lumalapit. Sasab kami. Oh, nalapag si Haji pero si Sensui nakukuha ng kill onto Hesu. TNC needs to back off. May natira pa. May natirang buhay para dito kay Haji. At ngayon, ang Blacklist International, sabi nila, okay, kanina pa kami nagtitimpi sa inyo kami naman ngayon ang susugod. Renny J, ginamit na yung Circling Eagle. Mahuli naman doon si Goyo at yung purple buff. Wala sa side ng TNC. Pero si Oheb! Nahanap at nahuli si Innocent. A kill by the Filipino sniper. Solo kill. Solo kill pa at that. And ito na yung aggression na nagraramp up from Blacklist International, yung punish na nawala si Edith kanina and wala rin yung Divine Judgment mula kay Pentings. Sunod-sunod yung mga aggressive plays nila kasi alam nila wala namang gagawin yung TNC at that moment. Wow, unlike nung game number 2 na nakaunang makabasag ng top and bottom turret dito ang TNC, sila naman ngayon ang nakakauna at lahat ng mga turtle rather, ay plano na nilang pitasin. Bentings, papakita, Renny J naroon din. Pero hindi nila alam kung siya nagtatago. Si Renny J, the knockout full combo, pero yung Netherrealm! Grabe, big save galing kay Haji at saka si Bruno ang makaka-last hit ng Turtle. Nakuha ni Oheb. TNC, just like that, natalo sila dun sa Turtle. Sakto yung Netherrealm sa cutthroat. Oo. Ang ganda, sobrang sakto yung Netherrealm. Clutch play para dito kay Haji. And ito yung magkagandahan ng mga ganitong klaseng hero. Hindi lang yung damage kapag kumpulan ka ang aasahan mo, kundi yung extended team fight, yung kakayahan mong makaligtas King Kong, lilipat na at apat na miyembro ng TNC nakita. Si Edward. Pero sobrang kunat at ang sakit ng isang Pakito. Pagsabak niya, tatlo yung tinamaan. Dalawa nga lang dapat Pagsabak niya, uy, may funny. Sinalubong ni Edward Ganun katapang itong si Edward, pero si Sensui sa likod pupunta Makaka-free hit ba dito si Innocent? Pero dahan-dahan lang daw muna. Sabi dito ng TNC, gusto lang nila ma-secure ang purple buff nila at Blacklist will back off at makuha na naman ni King Kong ang kanyang purple. Pero nahatak dito si Renny J! Surprise setup! Galing kay Ben Things! Lumilipat na dito si King Kong, nahanap dito si Haji. Pero si Haji makakapag-flicker, patakas. Oheb naman, nakaka-free hit naman. Hindi sila makalapit sa Bruno! And Sensui! Yung crowd control! More than enough! Blacklist wins the trade! I mean, as much as TNC wanted to win that team fight, wala na. Pagpasok nila, hindi na nila naabot yung Bruno and meron pang skills na natira on the side of Blacklist International and yung sustain, pati na rin yung damage na nanggagaling mula kay Bruno, especially with the Hasklon and the Berserkers. Yeah. Actually, meron pang leg plates Talagang sinisigurado niya lang na hindi siya kaya i-burst down ng TNC. And nung nag-commit yung TNC, yes, nakakuha sila ng kill, pero hindi naman yung importanteng hero yung nakuha nila. Oh, grabe! Out of nowhere! Warning shot galing kay King Kong onto the side of Blacklist International na andun na ang damage ni King Kong. Pero still, not enough para makapag one-hit delete. Natawa ako doon kanina. Pagsilip ni King Kong, yung butiki na lang yung naiwan doon sa may purple ball. Akala niya meron pa Pero ang problema, ang maganda naman, nakuha na niya yung purple ball. Habang si King Kong, Ang hirap makapag-cover si King Kong ng side lane pag si Edward nagsisplit push. Ang hirap para sa isang Fanny. Itong ginagawa ng Blacklist International, hindi na nila tinitake yung kanilang purple buff para wala masyadong makuha si King Kong. Kasi ang pwede mangyari dito is i-invade nila yung purple buff and that just leaves the other side na may butike na naiiwan dun sa side ng Blacklist International. Pupunta-puntahan lang nila yung purple buff dito ng Fanny. Yan, tinan mo, tinatambayan na talaga nila. Lord is up. Conceal play, galing kay Ben Things. Nahanap doon si Haji, mahatak doon si Haji. Yung damage galing kay Innocent. There goes the mid laner of Blacklist International. Pero makaka-free dito si Innocent. Pero yung damage ng Worldy. Oheb, pinapatan yung TNC. Innocent going forward. Edward, hindi makaka-hit ng
ng combo. Kikong hinanap din si Edward Cutthroat. And there goes! Agent Zero, a kill. Galing sa jungler ng TNC. 1 for none ang naging palitan. TNC ang nakalamang doon. Available pa naman both jungler sa magkabilang panig na ito. Pero lamang in terms of numbers, ang TNC pwede nilang madaliin. Pero may plano pa sila Rene J, ha? Okay. Let's see kung mahanap ng TNC. Knock-up, hindi malalapag ni Jesus. Aray, Ay, na-force aray, ang aray. sakit! Aray. Na-force out kaagad yung Edith. Aray. Renegade naman, ginamit yung Circling Eagle pang zone out lang. TNC. Paano sila makakalamang dito? Snipes gonna miss. Oh, grabe yung ginagawa dito ng TNC. Pero katakataki, bakit ganito yung galaw ng Blacklist? I mean, it's hard for Blacklist to kind of engage against TNC kasi, again, may hatak, may balibag, may damage from the Cutthroat. Pero once nakita nila yung mga heroes na kaya nilang labanan, again, si Bruno, kaya niyang tayuan yung mga frontliners ng TNC. As long as nakakapag-preach siya, masakit din yung bola ni Bruno. Pero kanina kasi, nagkataon na nasa harap sila ng mga damage dealers ng TNC. Sinalubong nila yung mga bala ni Innocent. Okay, Ben, thanks for steal play. Sino hanapin nila? Sensu trying to get away. Wala mahahatak dito ang mga membro ng TNC. Ito na yung lipad ni Rene J, the heel man going in. Pero zone out lang. Ito naman si King Kong. Apat na dito. Be a big 5v5 fight. Dito yung pwesto dito ni Edward. Mahanap. The full knockout strike combo galing kay Agent Zero. At mawawala naman si Ben Thinks. Si Goyo makakatakas. At TNC mahirapan na sila mag-contest dito. Blacklist with a great play galing kay Edward. Sila ang makakakuha ng Lord. Double knockout strike para lang masigurado na hindi makagalaw yung Kaja in that clash. Nakita natin kapag walang Kaja, this TNC, they already disengaged. Sabi ni King Kong, ayoko na. Ayoko na si Lord. Purple buff ako. Narinig ko yung boses ni Kuya yung nagre-review niya. Ay, sandali, si King Kong, sinubukan niya din pensahan. At yun na nga, lilipad ang mga miyembro ng Blacklist. Wow. In fairness, ang sakit din ng damage ni Haji dito. Oh my God! Na naman! The full knockout strike combo! Naka-gloves na yan! Kamayin mo na yan! Mekus na yun! TNC! Na-surpresa si King Kong! Oh my goodness, hindi niya talaga ina-expect yun. Sakto, ang bilis ng reflex ni Agent Zero with the knockout strike. Grabe. Instant! Hindi binigyan ng pagkakataong makapag-blades ng Cutthroat And again, Blacklist International. Pinapatunayan ni Rene J. Willing naman ako mag-adjust kung gagana. At ito na nga, yung pinapamalas ng kanilang kupunan. From Hitman to Hillman. Wow, ibang klase na si Rene J dito. 6,000 na ang gold lead ng Blacklist. Umabot sa punto na ang TNC, kailangan na lang nila humintay. Defensive position, maghanap sila ng paraan at opportunity para maikot yung laban. Ito na yung purple dance. Ito na. Ay, pero si Sensu, knock up there. Kay Jesus, grabe, damage galing kay Innocent, makaka-freeze. Pero ito na yung forward dash. Rene J going in, nahanap si Innocent. Pero mahabol pa nila, Innocent, knockout strike, Wind of Nature. Na-force back, Rudy force back. Pero yung damage si King Kong, nahanap dun si Haji. A surprise play, good defense by TNC na yung Blacklist nag-initiate. Pero sila anong wala na isa. Actually, ang ganda ng ginawa ng Blacklist dun Circling Eagle, tapos sumama si Edward para mapuntirya itong si Innocent sa may likuran. Kaya lang, ang bilis ng reflexes din ni Innocent Super rare na nga natin makita yun no? Yung Circling Eagle na may guiding wind na may sinasabang kasama. Kasi usually pinanliligtas talaga ngayon yan. Pero sabi nila, okay lang yan. Kahit nga namatay si Haji, it's worth it for Blacklist International. Kasi number 1, dalawang flicker. Yun na burn nila samantalang isa lang sa side ng Blacklist. Oo nga sobrang importante pa naman ng flicker para sa ating mga heroes. For example, isang dash itong si Beatrix. Pero kapag ka nagamit kasi yung pwedeng i-call kagad ng Blacks. Okay, nakadash na, pwede na natin pasukin. And look at the gold earned. Innocent pa rin ang umaangat. Malaki pa rin talaga yung nakukuhang goal. Partida, ano pa yan, shared pa sila ni King Kong. Pero medyo nagiging ano kasi yung laro ni King Kong, medyo defensive. Hindi siya super greedy pagdating sa mga gold na nakukuha niya. Pero ang pinakamalaking aspect ng game na to kasi is yung team fight na hindi natin nakikita yung burst damage na nanggagaling kay TNC. Meron sila ng nuke. Pero again, yung pag-force, ginagawang pag-force ni Blacklist International na sila yung nahuuna, binaburst ng kagad nila yung mga heroes na pwede nila makita, hindi, kumbaga yung reaction ng TNC, it's not to fight, it's actually to just disengage. Long range bow. Kailangan tignan yung pwestuhan ng dalawang gold laners.
Innocent. Ito na naman. Oheb. Purple Dance. Purple Dance. Betting. Conceal. Sa likod. Conceal play. May hatakin ba sila? Makahatak dito sa Oh, Sensui. hinahatak. Lalapagan ba nila ng abilities dito? Makaka-free hit. Hesu, ginamit na yung Primal Wrath. Lilipat dito si Ren J. Innocent nakaka-zone out pa. Pero hindi. Ang damage ni onto Hesu. Mabibitas siya. TNC Pro Team. Kailangan ba nila lumaban dito kasi medyo delikado ang pwestuhan nila. Ang combo ni Edward! Nahuli na naman doon si King Kong. 5 versus 4. Mahirap makakontest dito ang TNC. Tignan natin kung meron silang magagawa. Si King Kong nandun sa may bandang likod. Naghahanap Oh, siya nakita ng yung cable, nakita proper yung cable. way. Pero Cable. dito na naman yung cable. Lilipad ata dito itong si Renegade. Pero hindi, atras. Oo, mahirap na talaga i-pull off yun. At na naman, Blacklist International gets the second Lord. Sobrang lala ng Purple Dance. Ginamit yung Divine Judgment para mahila yung Marty. So, ito yung na-expect natin and sobrang hirap talaga para sa isang Fanny. Yes. Kapag wala kang purple buff kasi isang pasok lang yung pwede mong gawin ang problema, baka hindi ka na makaalis Yeah. doon sa gagawin mo. And Blacklist International, sobrang confident nila with 7K gold lead. And not to mention ang highest damage dealer natin ay si Haji. Hindi natin napapansin. Yung, Kasi kapag may team fight, Ghost Bursters lang siya, Oo. nagbabounce-bounce na yung lahat Grabe, ang dikit-dikit kasi itong live ng TNC. King Kong, Utek, delikado ka dyan. Ayan yung sumusuntok niya kanina pa. Atras muna, boss. Okay. Hop. Zone out. Okay. TNC. Kumain mo dito yung TNC. Makakahinga pa pero yung Lord na ay nasa may bandang ibaba. Kapag nakalapit ito, most likely ay mababasag na. Yep. Yung Torre rito, kailangan dumipensa ng TNC. Kumpleto pa naman ang kanilang kupunan. Ngayon, inilinuko lang nila yung Luminous na Lord na ito at makakasurvive. Then, makukuha pa rin ni Oheb. At pati yung gitna ay mababasag din nila. Tatlong lane. Mukhang makakalbon na dito yung base ng TNC. Edward naka-strike para makatakas lang siya. Isang Torre ang naiwan. Nakadepensa pa sila. Yeah, kailangan pa rin mag-ingat ang Blacklist kasi nandiyan pa rin yung pick-off na sinasabi natin kanina. Yung Divine Judgment, yung Onward, yung Earth Shatter. And of course, pwede nilang gawin yan with Flicker. Uy, wait, may conceal May Edward! Oh, flicker out! Oh, Pero naman pero- yung grabe, lumipad Kami din naman. si Haji at Rene J. Kami Turn naman. around ba to? Lalaban na ba sila? Rene J! Rene J ginamit yung guiding wind. Oh, circling eagle. Hesu, force back. Gagamitin ba niya yung primal wrath? Hindi, innocent with the Oh, zone out. retry. Betix, retry. Okay. Sensui, turn around naman. King King Kong. Kong, nasa King likod. Kong, si King Ang Blacklist Kong. International. TNC Pro Team, ito na ba yung oras nila para makahanap ng malaking play? Pero si King No, Kong no. nakita. Kailangan niya mag-back. Hinatak ko naman dito si Sensui onto the Martes. And there goes. Hindi! Na-force out yung immortality! Andyan pa yung immortality ni Sensui. So yung sinubukan doon ng TNC na hatakin si Sensui para lang makakuha yung immortality niya, hindi nagawa ng TNC. Sobrang tapang nila, hindi na nga nakuha yung immortality, hindi nga nag-commit ng Netherrealm. Oo nga Haji sabi niya, no needs. Kaya Kaya to. mo yan. Kaya mo yan. Sabi ni Haji sa kanya, malaki ka na Ikaw boy. na yan Ikaw na yan Ikaw na yan eh. Sabi ng kapitan mo, ikaw na yan Kaya mo yan. Grabe. Yung kuy Ayun ko na yung naman, Martis, oh. no? Ayun Purple na Dance. naman. Betix, okay. Ito na yung circling eagle ni Rene J. Ang grabe! Ang sakit ng damage! no! Galing sa Blacklist International. Mga atakas pa dito mga meron ng TNC. Betix wala na siyang immortality. And there goes the Kaja. 5 versus 3. Goyo nahuli na rin. Ito na pa panahon ng Blacklist International para tapusin yung laban. Knockout strike kay Edward. Innocent forced to go back. King Kong nag-clear ng minion waves. At si Hesu ang mahuhuli. May Meron pa catapult. silang canon. But, one more minion wave. So lang member ng TNC, Rene J. Meron pa na, Sa force back to si Innocent. Makaka-clear wave pa din ng TNC. Base lock para sa Black and Blacklist International wins the series.